So, bago po ako pumunta sa conclusion, nais ko pong tawagin ang aking household member, Mayninong and Mayninang, kapatid po natin sa ating community. Napakalalim po at isa po sa mga idol po ng relasyon nila sa ating Panginoon. Si Brother Bram and si Lori Casilan. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Para po madaling tandaan, tatlong F po. Frank, Brother Frank, Flory, Sister Flory, at si Pure, Sister Pure. Sister din po yan kasi house, handmaid of the Lord siya sa ibang bansa. Ang i-share ko po, noong pong 1988, nag-join na kami sa Kopo. Siguro kami yung pinakamatandang ko nag-join sa Kopo sa grupo na ito ngayon. 1988, ang mga kasama ko doon, mga taga-Ayala Labang, taga-BF Homes, diyan po kami sa Presentation of Child Jesus Chapel, diyan kami nag-CLB. Ngayon po, ang ating pag-uusap, ang aming sharing po ay tungkol sa commitment. Commitment namin bilang padre di pamilya, commitment namin bilang homeowners, commitment namin bilang church at dito sa Corpus for Christ. Pagka tinatawag ako ng anak ko ng Papa, iniisip ko yung letra ng PAPA, protect and provide always. Yung lagi ang isip ko, yun ang magiging role ko sa family. Sa prayer time naman namin, tuwing pagising namin sa umaga, ako lang naman, yung ko siya. Ako nagdadasal ng maiksi lang. Tapos meron kami Bible reading tuwing Monday sa CAM. Tapos tuwing Martes naman, meron kaming family rosary. Yung mga kapatid ko sa ibang bansa, nag-rosary kami. Pag Miyerkules naman, yung Flame of Love, nag-rosary din kami. So, marami kaming gawain prayer time. Hindi katulad nung unang mag-focus kami, pareho kami nasa work, so dumadalo lang kami at our comfort. Yung commitment, nagkukwento ko sa inyo ngayong gabi ay napapaloob dun sa tatlong T. Alam na natin yan, time, talent, at treasure. Pero bago ang lahat, sabihin ko yung isang Ebanghelyo ni Mateo, Mateo 6, verse 3. Kung magbibigay ka, huwag mong ipaalam sa yung kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay. Ibig sabihin, pero kailangan namin kwento yung mga binigay namin Kasi wala akong may kwento pag tinago namin. Sa time po, kami nga po ngayon ay maluwag na dahil pareho na kami retired. Tapos, marami rin kaming organisasyon na sinasalihan. Kami member din ng Friends, CAL, BEC, and ngayon deputy kami ng Kumbari. Tapos, ano pa yung mga time natin? Sa homeowner siya po, officer siya. So marami po kaming binibigyan ng service. Sa talent po naman, talent ba ako? May talent lahat. Ako po ay artist. Marunong din po mag-drawing, marunong po akong maglilok o mag-sculpture. Natatandaan ba niyo yung art ko na nandito ng mahal na araw? Yun, gawa po namin yun, ni architect Romy Ligaspi. Yun po yung ginawa namin sa bahay namin. Yun po yung contribution ko sa judge. Minsan nga po, yung Santo Entierro, nabali yung kamay, naalala niyo yun?
pina-repair sa akin ng ni Father. Tapos, ito yung santo na pinuprosesyon natin tuwing Biyernes Santo. Yung nakahigang santo. Na, yun, ni-repair ko yun. So, yung sineshare ko yung talent ko sa mga ganong paraan. Hindi ko ibinabaon sa lupa talent ko. Sa treasure naman, nakakayang kwento. Kami po ay lagi nagtatimes dito sa church, dito sa Focus for Christ, kahit po sa aming church sa probinsya, regular po kami nagtatimes. Minsan, pag may mga parapol, bibili ang misis ko, kahit na lang naano siya sa rapol, hindi na nila kinukuha yung prize doon na rin sa nagparapol. Minsan po, may kwento ko, yung aming town sa Laguna, yung may isang religious organization doon na nagtayo ng malaking Blessed Virgin Mary doon sa entrance ng town. Kasi nga po, doon sa pagpupunta sa kamay ni Jesus, sabi ng mga tao doon, kailangan dadaan muna sila sa ina ni Jesus bago sa kamay ni Jesus. So nagtayo sila doon ng malaking Our Lady of the Rosary. Tapos, nag-donate pala yung misis ko. Pero alam ko nag-donate siya, pero hindi ko alam na gano'ng kalaki ang donate niya. Sabi ko, wow, mama, laki ng binigay mo ah. Hindi ko nga sabihin kung magkano. Tapos, after siguro happy 6 months or 4 or 5 months, may tumatawag sa amin na nanalo daw kami sa rapol. Sabi ko, naku, scam yan. Gusto na yung scam eh. Pero makulit siya. Every week tumatawag. So, i-clear ko saan yan. Sa BPI po ito. Nanalo po kayo ng, hindi sinabi kung magkano. Sabi ko, ay, baka GC na yan o gift certificate o dalaga tututan. So, minsan nagpunta kami sa festival mo. Sabi ko, daanan kaya natin yung sa BPI kasi malapit lang yun doon eh, sa Isla. Tingnan dinaanan namin, wow, na-surprise kami. Yung idinonate ng wife ko na para sa Blessed Virgin Mary, 10 times ang work ko na panalo na namin sa BPI. Education. Shortcut na lang ako, no? Kasi country na lang. Anyway, alam niyo na, si Flory, ano po. Ang commitment kasi, na marami nang nakwento yung asawa ko, pero ang commitment, lagi po sa akin naka-attach cash. Ang commitment is cash. Kasi po, idol ko si Father. Kaya lagi ako may message na may meaning siya sa akin, sa cash. Ang sabi nga daw po, ang commitment, parang New Year's resolution. Committed ka lagi sa una. Pero pagdating sa uli, medyo hirap nang ipatupad yung iyong pinaplano. Well, kaya ko po nasabing cash, yung C po kasi is consistency. So, kung magiging committed tayo, kagaya na sinabi ni Brother, kung gusto nating mabuhay as a Christian, as a true couples for Christ, kailangan consistent tayo in everything that we do. One sample ko po sa asawa. Kasi nung nag-I do ako, syempre committed yun, di ba? Promise mo. Pero eventually, pag nalaman mo na hindi na masyadong naliligo, o di kaya naghihilig na sa gabi, hindi mo pwede sabihin hindi mo pa rin I do, di ba? So, at saka yung mga panahon nag-aaway kayo, consistent ako kahit nag-aaway kami. Pinagaluluto ko pa rin na almusal, paghahanda ko pa rin, paglalaba ko pa rin, di ba? So, consistent ka, kung yun yung commitment mo eh. So, mayroon pang isa, on a normal life, consistency. Sabi ni si Father Kevin na nagkwento noon, a no is a no and a yes is a yes. Nangyayari po ito sa common life and that will be the way to show kung paano tayo maging Kristiyano. Pag nauhuli pulis, so ano ba ang ating option? Ayaw mo maabala, di ba? Kasi may kasalanan ka, nag-red ka, o whatever, no? So tendency mo, madalas, no? Sasabihin, ayaw mo maabala for comfort. But if you want to be consistent to be a Christian, you really have to say, we have to pay. So, nangyayari po sa amin yan. Kung mapapakiusapan, pwede. Pero never tayo nagpa-prive. Kasi that is one thing, we will have to show our commitment as a true Christian. Kami po ganyan. Wala kaming pinabribe. Basta, kung sakaling patawarin, okay. Pero kung hindi, we have to pay. So next is A. So what is A?
it's an action. Kasi any commitment, kung plano lang yan, hindi ang commitment. We have to put an action. Kagaya sabi niya, kailangan may action. So, nakwento na po ni Brother Frank, dahil Honor Association Officer ako, naging commitment ko na yun. Mahirap po yun, walang sweldo ang pagiging officer. Pero kapag may problema sa asosasyon, ang sinabi kong commitment, tinanggap ko ang posisyon na yon, kahit medyo may sakripisyo, kailangang aksyonan. So, yun po yun. Alam ng mga Brother Willie, alam mo yan, yung aming involvement para makatulong kasi ang gusto natin, makatulong sa community at sa ibang tao. S, C-A-S, sacrifice. Ito pong commitment nato, wala tayong written commitment with our children. Pero as a mother, alam ko, as a magulang, alam na alam ninyo yan. Ang commitment is a sacrifice. Kahit anong puyat ka, pagod ka, dahil you want to serve your children, you as a parent, you have to show your love and commitment, gagawin natin yan. Yan ang sakripisyo. And H, humility. Hindi po magagawa ang commitment natin ng walang humility. Yan po ay naobserbahan ko dahil matagal na kaming members ng Comforts for Christ at sinasabi nga niya, yung household na head namin unang-una, taga-Ayala, Alabang. At never namin nakita ang pagkakaiba nila sa estado. Alam mo naman natin, pag sinabi Ayala, Alabang, di ba? Milyones ang mga tawagan ng bahay doon. Pero never namin nakita a leader as somebody na nasa mataas sa estado, nandun pa rin yung humility. And gustong-gusto rin namin na sana masundan namin yun as our commitment. Nakikita ko rin po sa ating mga leaders dito, nagbubuhat ng silya, nagsuserve ng pagkain, at nagtatawag kung may kailangang tulungan, tumutulong. So yun po ang nakikita ko. Kaya yung commitment sa akin, lagi yung cash. Hindi po yung contractor, ha? Basta yung may cash siya. So we have to be consistent. At gusto ko sanang masundan, Yun ang pinapaalala ko. Commitment, dapat may cash. I would have a commitment, consistency, action, sacrifice, and humility. Lagay po! Alright, napakagandang lesson sa ating kapatid. So, bago po ako magtapos at pumunta ulit sa conclusion, siyempre hindi ko kakalimutan pinakamaganda, pinaka-sexy at pinakamamahal kong asawa. Napatay na patay po sa akin. Si Sis Bel Avalos. Good evening po mga kapatid. Ako po yung Sis Bel. May bahay ni Robert. Ako lang naman siguro, no? Ako lang. Sigurado ko lang. Siguro yung aking core insights sa talk ni Bert about basic commitment, i-incorporate ko siya sa family, sa CFC, and as a servant of the Lord. Pasukan natin siya ng balancing, ng governance, tsaka ng unity, at tsaka full surrender. Yung early stage namin ni Bert, kwento ko lang ng maiksi. Hindi kasi kami, balance yung pamumuhay namin ito. Yung sweldo niya sa akin. Ang sweldo ko, akin din. Balance, di ba? Pero during that time, nag-start kami, 2005 no, Bert. Ang hirap ng buhay eh. Yung struggle, mararamdaman mo talaga eh. Sabi ko, kasi masyadong strong ang personality ko. Siguro lumaki talaga akong ganun. Para mabuhay. Nung na-meet ko si Bert, bait kasi ito eh. Sobrang bait nito. Lahat ng magagandang traits na sa lalaki na makikita ko, nasa pogi, funny, genuine, ganun siya. Pero alam niyo mga kapatid, may merong negative kapag ganun. Dahil nga ako, ginagawa ko lahat. Dumating ako sa point, ako nag-decide, ako sa financial, ako nagsiserve sa mga anak namin. Pag-uwi ko ng bahay, nagtatrabaho din ako. Pagod ako, exhausted. I was really tired. Tapos,
naalala ko, nandyan ako sa SM, payday, nag-grocery ako. Sa lakas ng ulan. Tapos yung asawa ko, nakakotse. Ako magko-commute. Meron akong 6 na bag ng grocery. Sabi ko, ano ba yan? Yung lakas ng ulan. Tatawid pa ako. Kasi doon lang sakayan ng jeep eh. Inisip ko mag-grab ako, magta-taxi ako. Dito lang ako sa Fourth Estate, ang lapit. Pwede akong 5 minutes, nandoon na ako. Pero ang mahal. Siyempre tayo, as a typical wife, iisipin natin, kesa i-grab ko, pamimili ko na lang. No? Ni-message ko to, sabi ko, Bert, pakipick up ako sa SM, mainit na yung ulo ko. Kasi pagod ako eh, galing ako sa work eh. Pag uwi ko ng bahay, magluluto pa ako, aasikasuhin ko pa si Marcus. 3 years old lang si Marcus nun. Tapos, sabi ko, pick upin mo ako sa SM. Andun ako sa waiting shed. Nag-pray ako talaga. Sabi ko, Lord, hindi tama kasi yung nararamdaman ko. Sabi ko, take it away and leave it up to you, Lord. Yung burden, yung pain, yung sufferings, kasi lahat yung nararanasan ng mga housewife. Tayo mga housewife. Tayo, as a babae. Kasi our role is to help. Diba? Our husband is to provide, and we as a wife is to help. Pero during our early stage ng marriage namin, hindi. Aggressive ako eh. Ako na. Kasi nababagalan ako. Gusto ko, isang snack lang, andyan na. Pero, you know, yung time na yun, since I am physically tired, mentally distressed talaga ako, at exhausted ako. Pag sakay ko sa sasakyan, sabi ko, alam mo, sarap na buhay mo. Sabi ko sa kanya, without him knowing na ganun pala yung nararamdaman ko. Sabi ko, alam mo ba, maybe it's time to turn table. Ikaw naman. Sabi ko, I will fully surrender. Ayun ang turo ng Panginoon eh. Tayo as a wife, we need to commit and we need to submit. When I say I will fully surrender, I will not ask her, you decide for our family. Kasi I've been there the longest time. Tapos sabi niya, naku, baka isang araw lang yan ha. Kasi alam niya na parang may mali-bird, parang mali yung decision mo. Pero you know, mga kapatid, nung nag-surrender ko, when I said I will fully surrender, hindi ako magtatanong. Susunod ako. Pag sinabi kong sumunod ako, lahat ng learnings ko, yung natutunan ko sa family ko, sa mga seminar na lahat ng inaakinan ko, take it away. Nilag ko po para akong plain white common man. Wala akong alam nung mag-surrender ako sa kanya. Kasi, I want to make sure sa sarili ko na kapag nag-surrender ako, at kapag ginaid mo ako, dahil during that time, alam kong you will guide me, right? Because guided ka by the Holy Spirit. Hindi ako magtatanong kung nag-decision ka, kung tama ito or mali ito. I will follow. I will obey. Ayun ang aking responsibility as your wife. Ayun ang in-incorporate ko doon sa basic commitment na you just really need to obey. Tandaan natin na ang ating husband natin is to provide, and as we as a wife is to follow. We are helper of our husband. It is not a battleground. Committed tayo sa isa't isa. We are one. Sabi nga din sa talk mo, we are one as a body of Christ. Yun. Kaya, nung nag-fully surrender ako, tinanggal ko lahat ng nalalaman ko. I commit to you, sinabi ko yun sa'yo. Alam niyo, yung graces ng Panginoon at blessings talaga, overflowing talaga. Dumating talaga kami sa panahon na, oo nga no, kapag talagang nag-commit ka at nag-submit ka, i-obey, bibigay talaga sa'yo ng Panginoon ng graces and blessings. Hindi kasi yung ibibigay ng Panginoon kapag alam ng Panginoon na hindi tayo handa. Pero pag handa tayo, with good wisdom, ibibigay yan. In CFC naman, as a servant of the Lord, incorporate natin siya sa governance. Kasi meron tayong governance. Itong talk na to ang basic one, commitment. This serves as a reminder for us na we need to be mindful of our actions. We need to be mindful of our choices of words. We need to be mindful of our behavior towards one another. Kasi we are
as one body of Christ. And dito, meron tayong sets and rules and regulations. We have our cluster head, we have our chapter head, we have our unit head, our household head, and our member. Ang basic rule lang doon, ang sinasabi ng Couples for Christ, ay we need to follow our leaders. We need to obey. By obeying, don't ask questions. Maybe yung questions mo, it's so far, far away, hindi pa natin naiintindihan sa ngayon. Pero later on, by God's grace, naiintindihan natin yan. Maybe not now, not today, pero when you pray, mga kapatid, keep praying, kasi sasagutin yan ng Panginoon. Ngayon, since we have our leader, ang leader natin, they are not appointed by another leader. Hindi yan tinrip lang, gusto ko to kasi magaling to. Gusto ko to kasi may connection ko. Gusto ko to kasi magaling to magsalita. No. Tiniserve yan. Pinag-pray over yan. They have been prayed and discerned for the longest time. Minong yan eh. Kumbaga guided yan ng Panginoon and ng Holy Spirit. Tayo, as a member, we just need to follow. Kaya nga tayo unity. Sabi ko nila, we as one body, we as one body of Christ, we need to follow our leader. Don't ask questions. Kung tingin natin sa ngayon, naguguluhan tayo, bakit ganito? Bakit may kakaiba? Ay, di ba? Ayun ang tanong natin eh. Pero kung iisipin yung mga kapatid, yung mga learnings nyo before, yung mga natutunan natin ilalas, take it away, leave it up to the Lord. Kasi yung learnings na yan, pag merong bago, merong changes, maganda yun. It's changes for the best. Hindi naman nilagay yung ating leaders dyan dahil lang nag-trip ang ating leaders. Diniserve yan ng Panginoon. Pinag-pray over yan. Molded yan kumbaga sa diamond. Ininit yan, binasa yan. Para, kung nagtuon na sila, ikaguide nila tayo. They are equipped. At alam na nila. So tayo, ang gagawin lang natin, obey. Kapag meron na tayong perfect recipe as a human, meron tayong obedience, meron tayong humility, compassionate tayo, strong tayo, with good wisdom, and of course with good faith, and also yung presence ng Panginoon. Perfect recipe na yun. Gagay na tayo. Yun lang mga kapatid. Just obey and be happy. Thank you. Salamat, Ma'am Bel. So, sa conclusion na po tayo mga kapatid. Ang conclusion po is, God has called us to live as His people and we are able to live this out concretely in CFC. We are no longer individuals, but one body. And as one loving, united body, we can effectively and faithfully serve the Lord. So may God be praised and salamat.